Sa gitna ng Zhou family courtyard ay maraming tao na nakapalibot. Ang langit ay makulimlim at tahimik ang buong lugar. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa buong bakuran. Sumigaw ang seventh elder. Tinawag niyang halimaw si Zhuo Fan. Nakataas ang daliri ni Zhuo Fan sa bibig. Sinesenyasan niya ang seventh elder na tumahimik. Biglang may lumitaw na liwanag. Dalawang kadena na pula at lila ang bumalot sa katawan ni Zhuo Fan. Itinaas ng seventh elder ang kamay. Sinabi niyang hindi inaasahan ni Zhuo Fan ang mangyayari. Idinagdag ng seventh elder na hinulaan na niyang darating si Zhuo Fan kaya naghanda siya ng espesyal na regalo para dito. Nagulat si Jian Suifeng. Sinabi niyang masama ito. Ipinaliwanag ni Jian Suifeng na ang kadena ay ang fourth demonic treasure. Idinagdag ni Jian Suifeng na kahit makayanan ni Zhuo Fan ang unang atake, tapos na ang laban para sa kanya. Naisip ni Jian Suifeng na hindi niya akalaing ganoon kawala ng hiya ang seventh elder. Idinagdag ni Jian Suifeng na kahit nasa heavenly realm ang seventh elder, gumagamit pa rin ito ng pataksil na atake laban sa isang baguhan habang nakatingin ang lahat. Tumingin si Zhuo Fan sa seventh elder. Tinawag niya ito. Sinabi ni Zhuo Fan na kung gagamit ng maduming taktika ang seventh elder laban sa baguhan na katulad niya mula sa simula pa lang, hindi ba nasa siren nito ang dangal ng Yuming Valley? Sumagot ang seventh elder. Sinabi niyang matalino si Zhuo Fan para malaman kung ano ang iniisip niya ngayon. Idinagdag ng seventh elder na sa buong Tianyu Empire, iilan lang ang taong kayang gawin iyon. Inamin ng seventh elder na kakaiba talaga si Zhuo Fan at hindi siya dapat magpakakampan. Tumawa ang seventh elder. Sinabi niyang si Zhuo Fan ay humahanga sa pagiging maingat at mapagplano niya. Sumagot si Zhuo Fan na kahit ano paman, sa pagkakataong ito ay wala siyang planong gumamit ng mga patibong at panlilinlang. Idinagdag ni Zhuo Fan na gusto lang niyang makamit ang isang malinaw na tagumpay laban sa seventh elder. Natahimik ang paligid. Umihip ang malakas na hangin. Sinabi ni Zhuo Fan na hindi niya inaasahan na magiging ganito kaingat pa rin ang seventh elder. Nagngit-ngit ang seventh elder. Tinawag niyang hambog si Zhuo Fan. Tinanong ng seventh elder kung nangangahas pa rin ba si Zhuo Fan na maging walang galang. Sinabi ng seventh elder na wawasakin niya si Zhuo Fan hanggang sa puntong wala nang matirang bangkay. Tinanong ni Zhuo Fan kung mali ba siya. Ipinaliwanag ni Zhuo Fan na batay sa personalidad ng seventh elder, mas maaga nitong papatayin ang mga kaaway mas maganda. Idinagdag ni Zhuo Fan na gayon pa man nang dumating siya dito, hindi lang mabagal kumilos ang seventh elder. Sinabi pa ni Zhuo Fan na nagpadala pa ang seventh elder ng alagad para subukan siya. Ipinaliwanag ni Zhuo Fan na ang alagad na iyon ay takot na takot sa kanya kaya hindi na nito sinunod ang utos ng seventh elder. Idinagdag ni Zhuo Fan na kaya ginamit lang ng seventh elder ang dahilan na tatanggalin niya ang takot ng alagad para ipadala ito sa kamatayan. Sinabi ni Zhuo Fan na kung nanalo ang alagad, ayos lang. Ngunit kung natalo ito, gagamitin ng seventh elder ang pagkakataon habang wala siyang kamalay-malay para hulihin siya. Idinagdag ni Zhuo Fan na katulad iyon nang nangyari ngayon. Nagulat si Xi Tianyang at si Jian Suifeng. Nanlaki ang mga mata nila. Naisip ni Jian Suifeng na tama ang hinala niya. Napakatusong talaga ng seventh elder. Idinagdag ni Jian Suifeng na sa maikling panahon ay nakagawa ang seventh elder ng napakasalimuot na plano at nakakatakot talaga ito. Naisip din ni Jian Suifeng na kahit lumalaban ang seventh elder sa isang taong mas mababa sa kanya, isinasaalang-alang pa rin ito ang lahat ng posibilidad para makagawa ng plano. Inamin ni Jian Suifeng na talagang karapat dapat ang seventh elder sa pangalan na sage na mabilis mag-isip sa lahat ng bagay. Gayunpaman, sinabi ni Jian Suifeng na nagawa ni Zhuo Fan na makita agad ang pagkana ng seventh elder sa isang tingin. Idinagdag ni Jian Suifeng na napakatalino rin ni Zhuo Fan. Masasabi niyang halos pantay na ito sa seventh elder. Tumawa ng malakas ang seventh elder. Tinanong niya si Zhuo Fan kung ano ngayon kung nabasa nito ang plano niya. Idinagdag ng seventh elder na sa huli ay nahuli pa rin si Zhuo Fan sa patibong niya. Sinabi ng seventh elder na hanggat nasa mga kamay niya si Zhuo Fan, dudurugin niya ito sa 10,000 piraso. Idinagdag ng seventh elder na kapag tapos na siya kay Zhuo Fan, wala nang matitira para ilibing. Tumawa si Zhuo Fan.
Tinanong niya ang 7th Elder kung paanong naging napakatanga nito, bigla gayong matalino ito noon. Tinanong ni Zuo Fan kung akala ba talaga ng 7th Elder na mahuhuli siya ng ganoon kadali kung nabasa na niya ang panlilinlang nito. Nagulat ang 7th Elder at si Jian Suifeng. Nanlaki ang mga mata nila. Tinanong ng 7th Elder kung paano ito posible. Isang malakas na pagsabog ng lilang enerhiya ang lumitaw. Bumagsak ang kidlat at nagkaroon ng malakas na ugong. Ang pula at lilang kadena ay naputol. Ang mga piraso nito ay tumalsik sa hangin. Lumitaw si Zuo Fan sa gitna ng usok. Ang mga mata niya ay pulang-pula at may ngiti sa labi. Tumingin ang 7th Elder sa mga naputol na kadena. Nagtataka siya kung paano nangyari iyon. Sinabi ng 7th Elder na iyon ang 6th Flying Demonic Treasure. Idinagdag ng 7th Elder na akala niya ang kagamitan kanina ay isang beses lang magagamit na flying equipment. Tinanong ng 7th Elder kung anong klaseng background mayroon si Zuo Fan para magkaroon ng ganoon. Inamin ng 7th Elder na minamaliit niya si Zuo Fan kanina. Ipinaliwanag ng 7th Elder na sa tulong ng isang Flying Demonic Treasure, ang bilis ni Zuo Fan ay kasing bilis na ng isang Heavenly Realm Master. Ngunit idinagdag ng 7th Elder na ang bentahe ng Heavenly Realm Master laban sa Bone Forging Realm ay hindi lang sa bilis. Sinabi ni Zuo Fan na alam niya iyon. Idinagdag ni Zuo Fan na ang bagay na kinatatakutan ng mga tao sa Heavenly Realm Master ay ang kanilang kahusayan. Sinabi pa ni Zuo Fan na ito ay isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong Flying Demonic Treasure. Biglang may lumitaw na pulang enerhiya. Isang malaking pulang halimaw na parang alupihan ang sumugod kasama ang isang lilang halimaw. Lumipad si Zuo Fan gamit ang lilang pakpak. Hinarap niya ang dalawang halimaw. Nagulat si Jian Suifeng. Nagtataka siya kung paano nangyari iyon. Sinabi ni Jian Suifeng sa sarili na ang mga demonic treasure ay hindi buhay na nilalang. Nagtataka si Jian Suifeng kung paano nagbago ang mga ito base sa kagustuhan ng may-ari. Ngumiti si Zuo Fan. Tinanong niya kung sino ang nagsabi na iyon ay isang demonic treasure. Nagngit-ngit ang 7th Elder. Tinawag niyang hamak si Zuo Fan. Sumigaw ang 7th Elder. Tinawag niyang halimaw si Zuo Fan. Sumugod ang pula at lilang halimaw kay Zuo Fan. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Nakangiti si Zuo Fan sa gitna ng pagsabog. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Tinanong ni Zuo Fan sa sarili kung ito na ba ang kahusayan ng isang master ng Heavenly Realm. Isang gintong pagsabog ang lumitaw mula sa kamay ng 7th Elder. Ang enerhiya ay sumabog pataas sa langit. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.